Ano kaya ang mangyayari sa mga kandidato ni Pangulong Marcos ngayon? Di ba meron siyang line-up na 12 candidate na senador, pero galing po sa ibang-ibang political party na nakipag-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas ng ating Pangulo. So kaya ko na itatanong yan kasi alam po ninyo, malapit na po ang bagong taon at pagdating ng February, kampanya na. Pero ako naniniwala kapag national position, kulang ang panahon. Pag 3 months lang ang kampanya dahil hindi mo kayang ikutin ng buong Pilipinas, kung ikaw ay nangangailangan ng pinakamababa ay 15 million vote bago ka maging senador. Ganun po eh. Kailangan makakuha ka ng mga ganong kalaking boto o lampas pa para makasama ka at least sa top 10 ng mga senador o makapasok sa top 12. Pero yung opisyal na kampanya ay February 11 hanggang huling araw bago ang eleksyon sa Mayo. So, paano mo maiikot ang 7,500 island? Kaya ako tinatanong ito dahil sa ngayon parang mas maingay yung mga kandidato ng mga maka-Duterte, okay, kaysa sa maka-administrasyon. Baka strategy yan. Strategy na hindi sila gumagalaw at pagpasok ng bagong taon saka sila bubuhos. Pero katulad ng sinabi ko at aking paniniwala, ang panahon ng kalaban ay hindi po lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos ay malakas na inaasahan. Katunayan, ako po ay merong pagdududa na meron talagang kandidato na kaalyado ng pamahalaan na hirap at mahihirapan. Okay? Hindi lang sa kulang sa kasikat, hindi siya gaanong kilala. Pangalawa, yung plataforma kailangan mo inailalatag yan eh. At yan ang pagbabasihan ng mga botante kung meron bang matinong agenda o karapat-dapat ba yung mga agenda ng isang senatorial candidate. Okay? Ay hindi naman natin pwedeng hanapan yung mga oposisyon o yung hindi kaalyado ng administrasyon kasi alam naman natin na sa kanila yung bumatiko siya sa ating administrasyon, punahin ang lahat ng mga nakikita nilang para maging issue, ay magiging propaganda na yon at makakahatak na yon para sila makilala. Ay sa ating yung mga kandidato ng administration, hindi pwedeng gawin yon. Di ba? Hindi pwedeng gawin ng mga kandidato ng administrasyon na silipin ang kalagayan ng kasalukuyang gobyerno dahil sila kaalyado. Yun po yung hindi maganda doon. At ang advantage naman ng kandidato ng administrasyon ay yung makinarya or yung kapabilidad para sa pag-ikot sa mga maraming lugar at malaking city at probinsya ay pwedeng magawa yun. Lalo na kung sasama sa kampanya si Pangulong Marcos. Pero ang mga hindi kaalyado, independent candidate, opposition candidate, o pro-Duterte candidate, meron hong ibang agenda yan. Laging tatalakayin yan ay performance ng administrasyon para siraan ang kandidato ng pamahalaan. Yun ang galawan eh. Okay? Kailangan gumalaw na sila kasi tulad na sinabi ko, ang ilan o baka majority sa 12 kandidato ay mahina pa ang dating. Kahit yung mga re-electionist na ang identity ay kaduda-duda rin kasi baka sumama lang para maging ka-line up ng gobyerno pero ang loyalty walang 100% sa ating Pangulo at sa administrasyon. Mahirap yan. Di ba? So, palagay ko mag-double time yung mga gustong manalo na kandidato ng administrasyon. Baka mapag-iwanan. Okay? Bahala kayo. Alam niyo kung ano yung dapat gawin. So, ano yung masasabi diyan? Kaya bang iangat? Kaya bang buhatin ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang kandidato? Kung hindi gagalaw ng kusa para sila magpakilala at makakuha ng sapat na tulong mula sa mamamayang Pilipino. Kasi although meron ding artista sa kanyang kampo, meron veterano din mga politiko, pero yung kabila at yung kabilang mga kandidato may kanya-kanya rong gimikan. Okay. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ano ang dapat gawin ng Pangulo at ng administrasyon para manalo ang kanilang mga kandidato? Okay. Napapag-usapan ng Malacanang. Naku,
ito pong budget, talaga lang ito tamang-tama itong pag-usapan dahil nakataya ang ating kinabukasan sa 2025 dito sa proposed budget na nakitang merong mga isiningit. Alam ba nyo na na-discover ng Malacanang, ng Office of the President, na hindi naman ganong kahalaga o importante yung mga insertion na paglalaanan ng pondo para sa mga gustong project ng mga politiko. Kasi yung iba ay pagpapagawa ng cover court, simpleng project na isiningit doon. Kaya nagulat ang Malacanang bakit merong isiningit na ganyan na hindi naman kasama sa mga national project, build program ng Marcos administration. So kahit mga kaalyado ng ating gobyerno, sila rin ay nagsingit ng mga sarili nilang pondo para sa kanilang project ng mga senador at mga kongresista. Mabuti nilang at naagapan ito. Okay? Kasi nga umabot ng mahigit na 1 trillion ang budget ng Department of Public Works and Highway. Isipin mo, isa sa nakakagulat dito, halos lahat ng insertion o isiningit na budget ay para sa project, kaya DPWH ang naatasan at ginamit nilang departamento. Ay kadami-dami ng departamento na nangangailangan ng pondo. Bakit hindi nasingitan yon? Kasi walang project doon na pwedeng pagkakitaan, ganun ba? Wow! Ay alam mo naman sa public works, ano man ay paggawa ko, school building, tulay, mga highway, at iba pang papagawa ng public works, nandyan ho talaga ang pera. Ay kung sa ibang departamento, nilagay yung mga insertion, baka hindi lang mapakinabangan yon. Lalo na sa mga re-electionist o gustong maging senador, maging congressman, ulit, o kung anumang posisyon dito sa nalapit na midterm election. Talaga ha, nagkabukuhan na, pati kaalyado ng gobyerno, nagsingit ng pondo. Kahit kaalyado ng gobyerno, ay binago yung budget. Kaya ikinagulat ng Malacanang. Kaya asahan na natin, may ibibito. Mayroong provision sa mga budget na yan, ang malamang ay hindi aproban talaga ng Pangulo. At gusto ng Pangulo ibalik na ang dating budget, ang pinakamalaki ay sa Department of Education. Kasi yan ang sinasabi ng saligang batas. Natalakay ko na ito sa ibang mga video nagdaan na ang budget ng DepEd ang laging number 1 kasi education yan. Sunod lang ang public works at iba pang departamento. Pati yung budget yata ng Department of National Defense, military, nabawasan din. Ay dapat dagdagan pa yun. Kasi merong modernization program ang ating military. Eh mukhang nabawasan din pati mga benefits. So, hindi rin niya nagustuhan ng ating Pangulo. Gusto ng ating Pangulo, ng Department of Education, ang ating military, ay mas mabigyan ng mas priority sa budget para po sa bagong taon. Kaya yung laban ng Pangulo at ginagawa ng Pangulo, paboryan sa mga Pilipino. Yung personal interest at mga interest ng mga nagsingit ng pondo, ay nako, talagang pang-eleksyon lang yan. Maging maingat po tayo. Kaya nga sinasabi ko, kahit kandidato ng administrasyon, suriin natin. At lalo na kung oposisyon na nagsingit din o baka may kinalaman din o baka meron din ganyang mga agenda sa ating budget na pag-aari ng bawat Pilipino, dapat suriin natin kung sino sila. Huwag nating suportahan sa eleksyon ng mahilig magsingit ng pondo para sa kanilang mga interes lamang. Please like, share ng video ito.